Ito ang nakakagimbal na balita na trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Matapos nga ang ikatlong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta, kung saan ikinantanga lahat ng mag-asawang Diskaya ang di umani kababalaghan at mga sabuatan sa bilyong-bilyong pondo sa flood control projects. Sa naturang pagdinig ay nadamay nga ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez at ang dating chairperson ng House Appropriation na si Saldico. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghihirap ni Senator Rodante Marcoleta para lang matuldukan na ang mga korupsyon sa flood control, ay tila agad pa rin itong tinanggal sa puwesto bilang chairman ng Blue Ribbon Committee kung kailan malapit na sanang matapos ang investigasyon. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Tila biglangang nagkaroon ng rigodon sa Senado matapos mapangalanan kahapon ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno na umani kasabwat sa mga katiwalian sa likod ng mga proyekto ng gobyerno. Binalita kahapon ang biglaang pagpapalit sa puwesto ng ilang liderato sa Senado. Pinalitan nga ni Senator Tito Soto si Chis Escudero bilang bagong Senate President ng Senado, at matapos ito ay agad na maikinumpirma ni Soto na kanyang aalisin sa puwesto bilang chairman ng Blue Ribbon Committee si Senator Rodante Marcoleta at ipapalit ang kanyang kaalyado na si Ping Lacson. Ayon kay Soto, hindi miyembro ng majority si Senator Marcoleta kaya't ang posisyon ay ibibigay na lamang kay Lacson. Dagdag pa nito, hindi naman anya kailangang abogado ang chairperson ng naturang komite at may tiwala siya na kayang ipagpatuloy ni Ping Lacson ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Dahil nga sa balitang ito ay hindi na nga nakapagpigil pa ang ilan sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Nakakadismaya na talaga, hindi na ako believe now sa mga senator, lalo na sa mga old senator. Nakakahiya na ang Filipino, hindi nakaka-proud na maging Filipino. Ang gulo naman, only Senator Marcoleta is best para sa Blue Ribbon Chairman, nobody else. Bakit pinalitan si Senator Marcoleta as President of Blue Ribbon Committee kung hindi dahil kay Marcoleta walang nabibisto at ganitong setup ng korupsyon? He is commendable, kahanga-hanga ang ginagawa niya upang makita at magkaroon ng imbestigahan ang lahat ng nangyayaring korupsyon, at narito panoorin pa natin ang buong video. Magandang araw sa inyo, people in the house. Naku po, grabe ho talaga yung mga pangyayari ngayon. Hindi ko alam kung matutuwa o magagalit ako o mabibwisit o marirelieve dahil sa wakas pinangalanan na ang talagang mastermind. Pero ewan ko. Parang alam mo, sa totoo lang, mga mga banateros, pero parang ayoko ngang mag-live mag-video. Kasi bullshit ako eh. Oh, alam mo naman, sabi nga nila, pagka bullshit ka, wag kang haharap sa social media. Bullshit ako, galit ako, gusto ko mapamura ng ewan ko. Iniiwasan ko ng magmura. Kasi maraming nanonood sa atin dito na ayaw na nagmumura tayo, pero yung mga nangyayari sa bayan natin, mapaputangin na ka talaga eh. Hindi, yun lang eh. Kasi ladies and gentlemen, eto mga to, hindi ho ito ewan ko, bastusan eh. Mga putang ina talaga eh. Ganun eh. Yun ang reaction ko eh. Yun lang kagad ang reaction ko, bastusan. Mantakin mo, ngayong araw na to, tuwan-tuwa na tayo kasi finally, pinangalanan din kung sino talaga di umano ang mga magnanakaw sa bayan natin. Tapos, ayun, may nagalit. Putak. Ayoko talaga eh. May nagalit. At tinanggal ngayon yung branch ng government na nagbanggit ng tinatawag nilang the name that you cannot mention, or ano ba yung sabi ni Escudero? Malupit yung binitawan ni Escudero na yun eh. O, kaya tuloy siya nadali. Ay, nako.
bigyan ko lamang kayo ng buod ng mga nangyari ngayong araw na to. Simpleng-simple lang naman ang buod na yan eh. Gusto nyong malaman kung anong buod nung nangyari? Ibig sabihin, summary ng nangyari ngayong araw na ito. Wag na ako magsabi, yung atin na lang katoka, kakalbo. Kilala nyo yung... Proud ako na ano ko ito. Ito yung mga kakalbo natin ito eh. Tayo mga kaupaw, di ba? Hindi na ako magsasabi, magkikwento sa inyo ng summary. Ito na lang sa ating senador. Ito sabi niya. Ang korupsyon sa Ghost Flood Control Project ay nasa House of Representatives ayon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero bakit ang Senate President ang pinalitan? Alam mo, malupit ito. Dinaig, alam mo dati, 'di ba? Merong naalala niyo sabi ni VP Sara Duterte, yung peking Panginoon. Naalala niyo noon? Tinawag niyang peking Panginoon yung pangalan ni Romualdez. Tinawag ni VP Sara Duterte 'yan eh, 'di ba? Alam mo, ngayon talagang asal parang ganun ang dating kasi the name that you cannot mention minention ngayong araw na to. At dahil doon, naku po, tila merong parusang inabot ang Senado. Ano yun? Tinanggal si Senate President Chis Escudero. Gago! Hindi, alam mo, ito walang biro ito Nung narinig ko yung sinabi ni Escudero na yun, naalala ko tuloy yung alam nyo yung Yahweh, di ba? Yung noon, basta merong konteksto yun sa Biblia, sa Old Testament na hindi pa pwedeng banggitin yung pangalan or symbol. Kaya symbol lang yun, tapos dinagdagan na lang di ba? Sabi ko, yun ang talagang Panginoon ito, peking Panginoon. Nung nabanggit, tanggalin yan. Ang tanong banat bay, ito lang ang tanong, bakit siya natanggal? Di ba, pag ikaw tinanggal, ibig sabihin yan, majority. Oo, tama kayo dun, majority, natanggal. Bumoto para kay Soto, yung pinalitan. O sino-sino ba yun nandun? Si Villar nandun. Yung iba kasi, expected mo na. Halimbawa, yung mga dilawang pinklawan dyan. Di ba? Hindi ko nga maintindihan dito sa mga hinayupak na pinklawan na to Katulad ni Ontiveros, si Bam Aquino, si Kiko Pang... Alam mo, eto lang kasimple yan. Hindi ko magets dito sa mga pinklawan na ito. Supposedly, dapat minority sila. Bakit minority? Kasi, alam naman ng lahat, kahit i-deny pa, kahit sabihin pang paulit-ulit that the legislative branch is a separate branch and independent, ay malaking katarantaduhan yan. Alam naman natin, ang kumpas nang gagaling sa Malacanang. Pag ikaw ay panahon na para ma-replace, panahon na. At yung kumpas na yan ang gagaling yan sa Malacanang. So, ibig lamang pong sabihin, ladies and gentlemen, si Soto, kinumpasan yan ng Malacanang. Palitan na yan si Escudero. Mamaya may kikwento ako sa inyo kung bakit pinalitan si Escudero. Mamaya, unya-unya, daan-daan lang. Ipapaliwanag ko sa inyo ng unti-unti kung bakit nangyari ito mga nangyari ngayong araw na ito. So, ganun nga nangyari, di ba? Magtataka ka ngayon, bakit ang mga katulad ng mga pinklawan na supposedly galit na galit dapat sa mga Marcos yan? Supposedly galit na galit sa mga dilawan yan. Di ba? Bakit sila galit na galit? Naalala ninyo? Yeah? Kung ano-ano tawag nila kay Marcos, diktador, lahat. Pero bakit ngayon? Nasa majority na itong mga hindot na ito. Tama, mali. Bakit ngayon? Nandyan na yung mga yan. May narinig akong bumubulong. Ano? Pera? Campaign fund? Hindi. Narinig ko lang naman yun. May ipis bumubulong sa akin Narinig ko, sabi, baka naman campaign fund yan. Pero siyempre, expected na natin yan. Bakit? Gusto nila ma-impeach si VP Sara Duterte. Alam naman natin si Soto atat na atat i-impeach si VP Sara Duterte, di ba? Alam natin yan. Atat na atat na i-impeach si VP Sara Duterte yan. So, posible yun. Ang hindi ko magets, itong mga bilyar. Hindi sorry supposedly una-una. Ikaw Camille, makinig ka sa akin Madam Camille. Kung hindi ka sumabit kay VP Sara Duterte, hindi ka mananalong senador. So, ibig sabihin, manggagamit ka? Gago! Ngayon na nakaupo ka na, manggagamit ka at ginamit mo lang si VP Sara Duterte? Naku po.
Mark Villar. Naku, ikaw pa naman ako. Mark Villar, ikaw pa naman ay naging sekretary ni Pangulong Duterte. O baka naman, baka lang ha. Dahil nasasabit ang DPWH. Ayoko na magsalita. Ayoko na. Baka naman may pinoprotektahan ka. Baka lang. Ako'y nagtatanong lang sa'yo. Baka naman natatakot ka. Di ba? O baka naman, dahil ang bilyar, may negosyo. Maraming negosyo. At nababatikos yung patubigan nyo. Di ba? Alam naman natin yung patubigan ninyong palpak. Hindi kaya yan ang dahilan kung bakit you have to follow the president? Gago! Maraming na-frustrate sa mga bilyar. Sa totoo lang. Among all the others na ibinoto si Soto, sa bilyar talaga na-frustrate. Kasi yung iba expected mo naman na yan. Mga Tulpo, si Rapi, si Erwin. Expected mo na yan, di ba? Siyempre, andun sa side niya yan eh. Tandaan ninyo, hindi mo na kailangan yan na, alam mo yun, pagdudahan pa. Kasi nandun na yan eh. Lahat yan. Lito Lapid, nandyan. Siyempre, lahat yan nasa ilalim ng Senate lineup ni Marcos. Normal na kung ano yung kumpas ng presidente, dun sila. Siyempre naman, okay? Ang nakakapagtaka talaga dito sa bilyar. Ito talaga, alam natin, Duterte tapat ito. Pero bakit naging ganyan? Naku po. I don't think pera ang kapalit. Bakit? Sobrang yaman yan eh. Sobrang yaman ng bilyar. Yan nga, pagka tiningnan mo nga yung pinakamayaman, alam ko, number 1 yung tatay nila eh. So, hindi pera, I don't think. Baka may pinoproteksyonan. Yun ang posible. No? Gago! Hindi ko alam pero mga bilyar, umayos kayo. Tinitingnan kayo ng taong bayan ngayon. So, eto nga yung summary ng pangyayari ngayong araw na ito. Di ba? Nabulgar ang korupsyon at yan po ay nanggagaling mismo sa pinuno di umano ng Kamara na si Romualdez at si Zaldico. Bakit ba si Zaldico? Kasi siya yung chairman ng appropriation. Alam natin ng appropriation, sila yung in charge doon sa budgeting. So binuking ho nitong Diskaya etong dalawang to at kasama yung mga congressman. Pero ang nangyari, pinalitan si Senate President Chis Escudero. At ito pa matindi, ladies and gentlemen. Ngayon lang din, lumabas din. Pinalitan din ang ayan. Pinalitan din si Marcoleta as Chair of Senate Blue Ribbon Committee Head. Naku po. Alam nyo, mga kababayan, ito isa sa mga frustrating na nangyari ngayong araw na ito. Kasi ako masungit si Marcoleta. Okay? Pero tamang-tama siya doon as a chair ng chairman o chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Una, abogado. Pangalawa, grabe talaga mag-imbestiga. At ako, nakikita ko, napaka-independent. As a matter of fact, nagulat nga yung lahat ng nung biglang bumanat siya kay Estrada, di ba? Kay Jinggoy, sabi ba naman niya, ligtas ka na. Alam mo, ganun siya ganun siya, masasabi nating totoong tao. Di ba? Basta, ito talaga sa tingin ko banateros talaga dating nito eh. Talagang totoong tao siya eh. Bitaw talaga kung bitaw. Tapos biglang papalitan. Pagkatapos ng isang matinding accomplishment. Accomplishment yun, ladies and gentlemen. Mamaya makikita ninyo, papakita natin sa news, di ba? Si Romualdez, pinangalanan. Si Zaldico, naimbitahan niya pa si pangalan nito? Si Tiangco, at doon pinakita talaga yung inilagay na pera ni Zaldico sa mga distrito. Yeah? According to Tiangco. So, kung accomplishment, kauupo pa lang ng mamang to, si Marcoleta. And yet, ang dami ng accomplishment. Pero ladies and gentlemen, grabe Grabe. Isang ganun Alam mo, hindi mo talaga matatanggal sa isip ng mga Pilipino na kaya tinanggal ito dahil may nakantil. Merong nakantil. Alam mo,
Dito mo makukunik eh. Makukunik mo talaga dito eh. Malacanang ang kumukumpas sa Speaker of the House, kung sino yung magiging Speaker of the House. Malacanang din ang kumukumpas kung ang sino ang magiging Senate President. Alam yan ng lahat ng senator, lahat ng congressman, alam yan. Ang dinadali nung Blue Ribbon Committee ay si Romualdez at si Zaldico. Pero bakit pinalitan ni BBM etong si Marcoleta? Ang tanong tuloy ng taong bayan. Meron kayang kinaugnayan ang presidente ng Pilipinas sa korupsyon di umano allegedly accused by the Diskaya kila Speaker at kay Zaldico? Yan ang tanong ngayon. Kayong sumagot mga kababayan, kasi kung wala at kung gusto ninyong malaman talaga ang katotohanan, gusto ninyong malaman ang katotohanan tama mali, o hindi sana tuloy-tuloy si Marcoleta. Ay, sandali, Banat Bay, putang ina mo, Banat Bay, mali naman yung opinion mo Wait a minute, chotomate ha. Sasabihin nila, kasi na-involve si Escudero doon sa campaign na merong nag-donate na contractor. Okay, given, sabihin na natin. Let's assume it is true, although it is not. Yung naikwento ko na sa inyo kung anong tamang usapin tungkol dito. Pero assuming tama yung isiniisip ninyo, halimbawa lang. Pero bakit tatanggalin mo si Marcoleta na wala namang kinalaman doon sa tinatawag ninyong quote-unquote iskandalo ng Senate President? So if you are the President of this country and you are seeing, eto lumalabas na yung mga katotohanan, eto na yung mga dapat nating marinig, nakikita mo na tumatakbo ng maganda. Diba? Kung ako yung presidente, sasabihin ko, sasabihin ko kay Soto, sige, Soto, since nababahiran ang leadership ng Senate, you replace Escudero. But, hayaan mo si Marcoletang tumuloy-tuloy para ma-discover pa natin talaga kung sino ang totoong mastermind nitong iskandalo ng flood control o ghost projects na ito. Tama, mali? Kung interesado ka talaga malaman kung sino yung mastermind. Pero, kung takot ka na malaman kung sino talaga ang mastermind, kung ako yung presidente at takot akong malaman kung sino yung mastermind, ay unang-unang tatanggalin ko si Marcoleta. Bakit? Kita nyo nangyayari. Nabubuking yung pinsang ko. Tama, mali? Allegedly lang assuming na totoo. Papakita ko sa inyo ha. Kasi yan po ang ginagamit ngayon ng kampo ng mga Marcos. Kesyo, kaya daw pinalitan ay dahil sa eto daw si Escudero ay nasasangkot sa mga issue. Ako, ladies and gentlemen, sa tingin ko, ginamit lang yan. That's the truth. Hindi, wala akong biro. Sa tingin ko talaga, ginamit lang yung issue na yan para talaga po ay matanggal si Escudero at mapalitan si Marcoleta. Kasi may balita ako. Gusto niyo na malaman kung ano yung balita ko? Wag muna. Sige na, sabihin ko na. Meron kasi sa akin nagkwento. Yung ano ko dyan, yung ibong tiririt. May ibong tiririt ako sa loob ng Senado May ibong tiririt ako. Eto, atin-atin na lang to. Kinuwento lang sa akin ng ibong tiririt ko dyan sa Senado. Sabi sa akin, bahala kayo kung maniniwala kayo o hindi. Basta ito, ikwento lang sa akin ng ibong tiririt ko dyan sa Senado. Sabi sa akin ng ibong tiririt ko dyan sa Senado, alam mo ba kung bakit nagpalit? Bakit? Kasi ganito. Sinabihan daw, di umano, allegedly, si
Cheese Escudero at sinabing patigilin si Marcoleta at palitan. Or more or less, ikabig ang direksyon na hindi tatamaan ang mga pangalang hindi dapat binabanggit. Grabe, parang Panginoon, ano? Grabe, no? Kabigin. Tanggalin. Si Cheese Escudero daw, nanindigan. Sabi niya, wala sa akin yan. Nakadepende yan kay Senator Marcoleta. So, whatever ang kanyang direksyon, hindi ko pwedeng pakialaman. Yun daw ang sabi. At yun ang nag-trigger para, ganun, sabi. Ganun. Okay, sige. Kaya, tinanggal si Escudero. Ayaw mong sumunod. Okay, tanggal ka. Ito mantakin mo. Kababago lang na tinanggal si Escudero bilang Senate President. Ang una kagad pinalitan ay yung Blue Ribbon Chair. Ladies and gentlemen, nakakagalit. Nakakagalit po yung ganong klaseng, sabi ko, alam mo, kaya ako, sorry medyo busy talaga ako. Kaya medyo may inis ako ng konti dito kay Magalong. Sorry to say, Magalong, pasensya ka na. Ayoko ikaw banatan, pero naano kasi ko na supposedly dapat sana aatin ka ngayong araw na to, nung Monday, di ba? Pero anong drama mo? Ang drama mo, hindi kasi doon ang battlefield sa Congress. Sir, ayaw nga kayong imbitahan doon. Anong gusto mo? Doon ka sa battleground doon sa Congress. Sa Kamarang Battleground. Ayaw ka nga papuntahin doon kasi ayaw ka nga nilang pagsalitain. Tapos ayaw mo pang magsalita. Ngayon, pinapupunta ka ni Marcoleta. Di ba? Sa Senado. Wala na. Hindi na si Marcoleta ngayon. Ako, may hinala ko May hinala ko. Nakakabig bigla itong Blue Ribbon. Ang pupuntiryahin nila ngayon, kontraktor na naman at DPWH. Iiiwas nila yan doon sa binanggit ni Diskaya ng mga congressman. Including Romualdez and Saldico. Kakabig yung Blue Ribbon na yan.